So, magandang araw sa ating lahat, sa mga nakikinig, at lalong-lalo na sa ating guro. Ako po si Sire Boy Sir, ang pinuno ng ikawalong pangkat, at sa araw na ito ay tatalakayin natin ang mga makrong kasanayan. Pagsasalita. Ano nga ba ang kahulugan at silbi ng pagsasalita? Unang nalinang sa isang tao ang pakikinig, at ang una naman natutunan ng tao ay ang pagsasalita. Ang pagsasalita ay isang makro ng komunikasyon na may 30% na bahagdan ang ginagamit ng isang individual sa araw-araw na takbo ng kanyang buhay. Sa makatuwid, ang pagsasalita ay daan upang buong layang maihayag ng tao ang kanyang karapatan, niloloob at damdamin. Sa makrong pagsasalita, may tungkulin itong maiayos ang daloy ng pakikipagtalastasan upang magkaroon ng magandang resulta. Tunay na mahalagang tungkulin ang ginampanan nito sa pakikipagkomunikasyon. Ang pagsasalita o ang pagistorya kay mas una ko natong na hibawan kumpara sa pagbasa. Then, ang pagsasalita kay gigamit na nato sa pag-express og idea, emotion, or message to others. Then dako kayo katabang ning ang pag-istorya nato sa pakikipagkomunikasyon or to make connections with others. Then, tunghayan ang mga sumusunod na kahalagahan ng pagsasalita. Una, nagiging mabilis at makatotohanan ang pagsulong ng kabihasnan sapagkat sa pamamagitan ng kakayahan ng taong makipag-unawaan sa kanyang kapwa ay nagagamit sa pagsasalita. Pangalawa, sa pamamagitan ng pagsasalita ay nagkakaroon ng pagkakataon na makipagpalit ang kuro, makapagsalaysay ng mga karanasan ang isang tao. Pangatlo, magbahagi at magpamana ng karunungan sa mga sumusunod na salinlahi. Pang-apat, ang karunungang natatamo sa pamamagitan ng pakikipag-usap ay higit na mabilis at marami. Panglima, sa pagtatagumpay ng tao sa kanyang hangarin sa buhay ay nakasalalay sa kanyang kakayahang magsalita sa paraang mabisa, may pang-akit at kapani-paniwala. Pang-anim, madaling makakuha ng kaibigan at kapalagayang loob ang iyang mahusay magsalita. Pang-pito, higit na may oportunidad at nakakalamang ang isang taong mahusay magsalita. Pang-pito, higit na may oportunidad at nakakalamang ang isang taong mahusay magsalita. Pang-walo, higit na nakadarama ng katuparan at kaganapan ng kanyang pagkatao, sapagkat naipapahayag niya ang lubos ang kanyang damdamin, na isalaysay ang karanasan at maisalin ang kanyang kaalaman sa pinakamadali at tiyak na paraan. Pangsyam, magagamit din ang kasanayan sa iba't ibang pagkakataon, kasama na ang gawaing pang-akademiko, kagaya ng pagsagot, pag-uulat, pagtatalumpati, pag-i-interview, pagkukwento, pagpapaliwanag at marami pang iba. Mga salik sa epektibong pagsasalita. Una, pinanggagalingan ng lakas o enerhiya. Mao siya ang magbuhat og force para mo pagawas og hangin. Then pangalawa, umampalang na bagay o artikulador. Ang artikulador mo siyang ang magpalihok sa hangin. Then pangatlo, patunugan o resonador. Ang resonador mo siya mag-modified sa hangin para maka-create og sound sa atong baba. Mga katangian ng isang mahusay na speaker. Una, may maayos na kaayunan, may personalidad, wastong pananamit, magandang tindig at kagalang-galang. Pangalawa, may layunin at lubos na nakakaalam sa paksa na ibinabagay sa
pinagkukunan at sa okasyon. Pangatlo, may matatag na damdamin at malawak na kaisipan. Pang-apat, may kasanayan sa wika, retorika at balarila. Panglima, kawili-wili ang tinig, wasto ang intensyon. Pang-anim, malinaw ang pagbigkas ng mga salita. Pangpito, may nalilinang na ugnayan sa pamamagitan ng taong nagsasalita at ng mga nakikinig. Pangwalo, malaki ang tiwala sa sarili na maipakita ang kasanayan sa paggamit ng mga angkop na galaw at kumpas upang tawagin ang pansin ng mga nakikinig. Pangsyam, kailangang bigyang pansin din ang speaker ang mga kompetensi sa pagsasalita na dapat linangin. Ang mga kompetensi sa pagsasalita na dapat linangin. Pagkuha at pagpapaliwanag sa mga isyu at konsepto. Paghahambing sa mga ideya. Pagsusuri sa himig ng teksto. Subkonteksto ng pagsasalita kung paano pahahalagahan ang mga sinasabi sa pamamagitan ng pag-unawa dito. Pagbibigay ng halimbawa ayon sa konseptong ibinigay. Pagsusuri kung opinyon o katotohanan ang pahayag. Pagbibigay po na sa reaksyon na inilahad na ideya. Mga kasanayan sa pagsasalita. May iba't ibang kasanayan ang nililinang upang magkaroon ng epektibong bunga ang pagsasalita. Ang kasanayang ito ay maaring hatiin sa di-formal at formal na sitwasyon. Mga kasanayang di-formal sa pagsasalita. Muna sila ang mga example sa di-formal na pagsasalita. Una, pakikipag-usap. Ang pagpapalitan ng kaisipan at damdamin sa pamamagitan ng mga salita ay tinatawag na pakikipag-usap. Ang pakikipag-usap ay nakatutulong sa isang tao upang maging matalas ang pakiramdam. At sa pamamagitan din nito ay kanyang maunawaan ng isang tao ang pananaw sa buhay ng ibang tao. Ang pag-aaral ng wastong pakikipag-usap ay makatutulong upang magkaroon ng kakayahang umunawa, bumuo ng mga palagay at humula sa kahulugan ng kilos ng kausap. So, ano yung pagkikipag-usap? Kung siyang normally na itong buhat kada adlaw, di mo ginamay tabog, di mo tingog. And sa pagkikipag-usap, ma-enhance ni ato ang feelings towards others na ma-identify na to unsay situation niya, unsay iya pong ma-feeling nga na murag reflect man gud puna sa iyang feedback or sa iyang emotion while nag-istorya mo. Pangalawa, pagpapakilala sa sarili o ibang tao. May wastong paraan upang magpakilala ang isang tao. Una, ipakilala sa isa't isa ang mga taong hindi magkakilala sa inyong pangkat. Dapat ipaila-ila yun na kailangan ka mag-ila-ila mo tanan sa inyong grupo kay kinahanglan gina. Ikalawa, unahin banggitin ang pangalan ng taong naisbigyan ng espesyal na pangalan. So dapat istorya gyud nimo ang pangan sa taong gusto nimong ipaila-ila. Ikatlo, pakinggang mabuti ang pangalan ng taong ipinakilala sa atin. Kung hindi napakinggan ng mabuti ang kanyang pangalan, magalang nating hilingin sa kanya na ulitin ito. So di maginaamalikay nato na mga uban nga ang mga pangalan nila laing pronunciation, then ang spelling muna lahi pud sa atong expectation. Mo nang i-clarify gyud nato sa pamagitan ng kuandap mangutana mo balik or pwede ipasuwat na lang para mas dali. Pangatlo, pakikipag-usap sa telepono. Sa pamamagitan ng telepono, nakakapagpalitan ng mga impormasyon at karanasan. Tandaan ang mga wastong pamantayan na dapat isaalang-alang sa pagtawag sa telepono. Magsalita ng malinaw at marahan. Planuhing mabuti ang sasabihin bago tumawag.
Tiyakin kung sino ang kakausapin bago tumawag. Itanong sa operator ang pangalan ng taong maaaring makapagbigay ng kinakailangang impormasyon at sabihing nais mo siyang kausapin. So, sa pagkikapag-usap sa telepono, dapat klaro imong tingog, then sakto ra pud kapaspason. And before ka mo tawag, planuhin gyud nimong ayo o unsay flow sa conversation ug unsay topic ana. And siguradohon pud nga kaila na ka sa imong kaistorya, or sa before ka mo tawag kaila na ka og sa imong gustong kaistorya. And lastly, mangutana sa operator og unsay nga sa gusto nimong mapagkuhaan og informasyon niya, sabihing nais mo siyang kausapin. Pang-apat, pagbibigay ng direksyon at panoto. Sa pagbibigay ng direksyon at panoto sa iba, ay maaring ito ay may kinalaman sa pagsasagawa ng isang gawain, pagtamo ng isang bunga o resulta, o pagpunta sa isang lugar. Sa kasanayang ito, kailangang isama ang lahat ng mahalagang detalye o impormasyon tulad ng mga pangalan at sanggunian, deskripsyon, at mga paalala o babala na may kaugnayan dito. Panglima, pagkukwento. Ang pagkukwento ay isang formal na kasanayan na may kaugnayan sa pagkatapos ng pelikula. Ikinukwento natin sa mga kakilala, kaanak at kaibigan. Kapag may hindi na makakalimutang eksena na naganap, ay nakikwento natin ito sa mga taong malapit sa atin. Pang-anim, pakikipagdebate. Pagtatalo tungkol sa mahalagang paksa o issue. Bagamat informal ang kasanayang ito, ay nalilinang naman nito ang pagiging matalas na pag-iisip ng isang individual upang makapangatwiran na mabuti. At samantala, ito naman ang mga formal na kasanayan. Una, masining na pagkukwento. Isang sining ang pagkukwento na naglalaman ng isang akdang pampanitikan o pamanitikan na nagsasaad ng mga maaring totoo o kaya ay likhang isip lamang. At ito ang mga pamantayan sa masining na pagkukwento. Tiyaking alam na alam ang ikukwento. So dapat kabisado na nimo ang imong ikwento. Balangkasin sa isip ang kwento bago magsalaysay. So dapat imo nang nagplano na kag structure or flow chart sa imong ikwento. Iwasang ikwento ang mga di mahalagang bahagi. So, imo nang pangpilian, di na to nimo apilon to mga unnecessary na part sa imong pagkwento. Isalaysay ang kwento na parang nakikipag-usap. So, sa pagkukwento nimo, dapat moral gyud kag nakikipag-istorya sa mga listener. Sikaping maging masigla sa pagkukwento. Kani importante po ni kay ug unsay mood sa imong gikwento or unsay mood nimo ma-adapt po na sa mga listener. Kung bored ka mo kwento, ma-bored po na sila, dapat jolly gud ka para maalingaw po ng mga listener. Bigkasing malinaw ang mga salita. So dapat imig yung ilitokon og tarong ang mga words para maklaro gyud sa mga listener ug unsa imong gisulti. Ang pangalawang formal na kasanayan, balagtasan. Ito ay isang uri ng tulang patnigan na may layunin na pagtatagisan ng talino sa paraang patula. Tatlo lamang ang kalahok nito. Ang lakandiwa at dalawang mambabalagtas na nagtatagisan ng katwiran. Ang isa ay maaring sang-ayon, habang ang isa naman ay hindi sang-ayon sa paksang pinagtatalunan. Ang pangatlong formal na kasanayan, pakikipanayam o interview.
Ito ang interview sa Ingles na ang kahulugan ay pakikipag-usap o pakikipagpulong sa isang taong kumalap ng mga impormasyon sa isang taong na mapagkukunan niya ng mga impormasyon. Pang-apat na formal na kasanayan, ang pangkatang talakayan. Ito ay isang kasanayan sa pagsasalita ng tuwirang pag-uusap ng isang maliit na pangkat ng mga tao tungkol sa temang pinag-uusapan. Ito ang mga iba't ibang uri ng pangkatang talakayan. Lecture forum. Katulad ng simposyum, iisa lang ang tagapagsalita. Panel discussion. Informal na talakayan ng 3 hanggang 6 na kasapi na naglalayong mapag-usapan at malutas ang isang problema o isyu. Simposyum. Isa itong kalipunan ng mga di kahabaang talumpati na binibigkas ng iba't ibang tagapagsalita sa lugar ng mga tagapakinig. Round table discussion. Binubuo ito ng 4 o higit pang eksperto sa isang paksa na pagpapalitan ng mga pananaw o kuro-kuro tungkol sa isang nadaramang problema. Malayang talakayan o open forum. Tinatawag ng moderator ang ilang tagapakinig na nasa audience na ibig magsalita tungkol sa isyong pinag-uusapan. Meet the press. Walang tiyak na paksa o problema sa uring ito. May grupo ng tagapagtanong ang nagtatanong sa isang eksperto o kilalang tao tungkol sa isang layuning makakuha ng impormasyon kaugnay ng iba't ibang problemang panlipunan o politikal. Ang panglimang formal na kasanayan. Newscasting o pagbabalita. Ito ay kasanayan sa pagsasalita ng pagsasahimpapawid ng mga pang-araw-araw na pangyayari sa lipunan, pamahalaan, sa mga sakuna, sa industriya, sa agham at iba't ibang paksa sa loob at labas ng ating bansa. Ito ang mga katangian ng isang newscaster. Pagkakaroon ng kasanayan sa wikang Filipino or Ingles. So dapat bihasa na ka sa mag-istorya sa wikang Filipino sa Ingles. Marunong magdala ng isang diskusyon. Dapat kahibawag ka mo daw conversation or discussion about sa imong ibalita. May nalalaman tungkol sa kanyang ibinabalita. Dapat well-informed na ka kung sa iyong balita kay syempre responsibilidad nimo na i-explain og tarong ang unsa gi katotohanan behind ana na isyu. May tiwala sa kanyang sarili. Dapat believe ka sa imong kaugalingon, wa gi duda, dili ka magpakulba og kaya ba ninaho or di. Dapat head ka nang believe gyud sa imong kaugalingon nga kaya ra gyud. Malakas ang loob. O dapat dili gyud ka magpakulba kay trabaho man na nimo. Dapat responsible ka. Kahali-hali na ang tinig. So dapat tingog po niyo mura pog pang DJ. Like pareha nilang Papa Joe na gwapo kayo tingog. At ito ang pang-anim na formal na kasanayan. Ang pagtatalumpati. Ito ay isang sining na pasalitang pahayag na ang layunin ay makakaakit at makahikayat sa mga nakikinig sa mahahalagang paksang inilalahad. At ito ang 4 na paraan ng pagbibigkas ng talumpati. Una, pagbasa sa isinulat na talumpati. Pangalawa, pagbigkas mula sa balangkas ng talumpati. Pangatlo, pagbigkas mula sa buod ng mahahalagang paksang diwa ng talumpati. At pang-4, pagbigkas ng hindi pinaghahandaan o extemporaneous.
At ito ang tatlong katangian ng isang mananalumpati. Una, kaalaman. Maaring gamitin ang pagmasid, pagbasa, at masusing pag-aaral upang umanlad ang kaalaman. So, dapat good observer ka, wide reader, so that makakuha kag information about sa environment or sa surrounding. Pangalawa, pagtiwala sa sarili. Hindi magkakaroon ng tiwala sa sarili kung hindi sapat ang kaalaman at kahandaan sa talumpating bibigkasin. So, sakto yun. Dapat prepared ka kay maka-epekto mo ginang imong preparation sa imuhang confidence. Kay kung di ka prepare, murag kulbaan ka kung masayop ba or lahi may imong masulti na mawa sa topic. Then, pangatlo, kasanayan. Sanayin ang sariling magsalita ng malakas at malinaw sa himig na nakikipag-usap. So, dapat mag-anad ka nga imuhang istoryahan nga normal ra, dili good mo sway good nga mo lihis good sa tono sa pagkikipag-usap. At ito ang mga dapat tandaan sa ibabaw ng tanghalan kapag bumibigkas ng talumpati. Una, tindig. Mahalaga ang tindig sapagkat sa pamamagitan nito ay masusukat kaagad ang mga tagapakinig kung anong uri ng mananalumpati ang nasa harap nila. So, dapat dili ka magpa-jokog-jokog adto. Kinahanglan good straight yun. Then, galaw. Kung nasa tanghalan, dalawa ang uri ng galaw na tinutukoy. Ang galaw ng katawan at galaw ng bahagi ng katawan. Dapat dili gud nimo wad-o ng imong mga movements, mga gestures ana. Then, kumpas. Gumagamit ng kumpas upang bigyan diin ang ipapahayag. So, dapat mostly na or kasagaran nimong ipangistorya nagyoy action gud nga sabay para gud murag mas masabtan gud sa listener kung pakapinan gud action ingana kay mao magid na. Then, tinig. Iba't ibang pagkakahulugan ang maibibigay sa isang pahayag dahil sa tinig. Maisasagawa ito sa pamamagitan ng pag-iiba-iba ng bigkas, diin, intonasyon, hinto at uri ng tinig. So, dapat imuhang pagstorya adto, bantayan gyud na nimo ang kanang murag dynamics gyud sa imong sa pamamagitan nimo sa pagbigkas, kanang sa kalawmon, yang intonation, sa mga high intonation ba or low intonation or flat, and always observe gyud sa kanang mga apostrophe, comma, or nga ng mga dapat nga muhunong ka na part. At hanggang dyan lang po ang aking pag-uulat tungkol sa makrong kasanayan mula sa ikawalong pangkat, at maraming salamat sa inyong pakikinig. Naway patnubayan kayo ng Diyos. Paalam.